Hello YouTube, magandang gabi, magandang tanghali, magandang hapon kung kailan nyo man ito napapanood. Magandang araw na rin. So, pag-usapan natin itong kahapon nilabas namin ni Bungo TV yung mga nakalap ng team namin, no? Yung mga siguro naman nanood kayo ng live ni Bungo kagabi. So, yun yung mga kasama namin na kumalap ng mga kailangan naming ipakita, no. So, anyway, pag-usapan natin yung anti-alias law at yung mga dapat nating malaman dito, no, sa kaso niya. Okay. So, yung nangyari kahapon, naipakita na natin conclusively, no, at incontrovertible yung fact na na si FLM talaga ay hindi Marcos. Now, kung naalala niyo yung sinabi ni Baarde dati, no, kung pwede kayong pumunta dun sa channel niya, sa live niya, ipaalala niyo sa kanya yung pinagmamalaki niya dati na nakita niya yung birth certificate ni FLM na may pirma ni Pacifico. Ipamukha niyo sa kanya yon na sinabi ng korte wala, no? Okay, so yan yung hirap pagka nagmamarunong yung mga tao, no? So, tara tignan natin, no? Dapat sagutin natin yung mga kadalasang tanong. So, ano yung mga dapat nating malaman dito? Okay, i-ano lang natin, no, lagyan lang natin ng i-summarize lang natin lahat, no. Okay, so ayan, ang kinaso sa kanya ay illegal use of alias o yung anti-alias law, no, tinatawag, no. So, okay, Commonwealth Act 'yan, number 142. Okay. So, sa prosecution, sa kampo ng mga ng gobyerno, ang naging witness ng gobyerno ay yung PSA, no? PSA yung naging So tingnan natin sa page 3. Okay, so ito na ba yung page 3? Nasaan na yung page 3? So punta tayo sa page 3. Okay, ito yung page 3. No, ayan. Katulad ng sinabi ko, ito nakasulat dito, no. Ayan. PSA yung ginawang witness ng gobyerno. At sabi dito, sabi ng PSA, no, wala daw birth certificate, no? Wala daw birth certificate si Francis Leo Marcos, pero merong Norman Antonio Mangusin. Parenthetically, sinabi din nila na wala ding birth certificate yung isa pang pangalan na Norman Alejandro E. Antonio, yung una niyang ginagamit na pangalan, no? Okay, so bukod pa doon, no? Bukod pa doon, kinausap din ang Baguio City, ang civil registrar ng Baguio City, no? Wala din daw birth certificate si Francis Leo Marcos doon. Kasi 'di ba maraming claim, tsaka doon sa mga sa mga ID niya nakasulat na pinanganak siya sa Baguio City. So ayan, wala ding sabi dito, there is no record of birth under the name Francis Leo Marcos available in the records, no? So sa depensa naman kay FLM, no, ang witness niya ay si Rico Peñaranda, civil registrar, ayan, Rico Peñaranda, civil registrar ng Tarangnan Samar, at saka si Remedios Mangusin, no. Okay, ang sabi ni nung Rico Peñaranda na yan, no, pinakita niya yung birth certificate na pinanganak doon sa Tarangan Samar, no. Tapos ang nanay nga niya ay si Remy Antonio, tapos yung tatay niya ay si Pacifico Marcos. Yun yung nilalaman ng birth certificate na pinakita nito ni Peñaranda, no? At sinabi niya na finorward niya lang daw yung civil registry form na yon nung January 2021 habang umuusad yung kaso. Sounds fishy, 'di ba? Sounds fishy. So, yun, kasi nalaman lang daw niya na yung registration daw ni FLM ay hindi daw nabigay sa PSA. On the other hand, isa pang binigay niya bilang binigay ni FLM bilang witness ay si Remedios Mangusin, si Nanang Remy, no? Sabi ni Nanang Remy,
pagkatapos daw niya ipanganak si Francis Leo Marcos, no? Pagkatapos daw na ipanganak niya si Francis Leo Marcos, pinanganak daw niya, niregister daw siya ni Pacifico Marcos. Yan yung sinabi ni Remedios, ni Nanang Remy. Tapos lumaki daw siya sa Baguio City. Pinalaki daw siya ni Fortuna Baby Barba, at saka si Pacifico. At ang tawag daw sa kanya ni Pacifico, anak. No? Okay. Pero, nung tinanong na ng korte ulit, ito si Nanang Remy, no? Malamang kinross-examine siya, no? Sinabi ni Nanang Remy, o napaamin siya napaamin siya sa korte na nung pinanganak niya si FLM, niregister niya yung pangalan ng bata na yan na Norman Lorenzo Mangusin. At ang nanay at tatay niya, siya yung nanay at yung tatay ay si Gilbert Mangusin. At pinanganak siya sa Bulacan, Bulacan, no? So yun. Yun yung malinaw. Now, baka sabihin nyo, yan yung claim ng ng kabilang panig o yan yung claim ni Francis Leo Marcos ay ng prosecution, no? Hindi po. No, yan yung talaga yung nakita ng korte, no? Na nangyari doon sa kaso, no? Okay, so natalo si FLM. So umapila siya. Remember na hindi na nag-submit ng memorandum ang state o yung prosecution. Now, ano nangyayari pagka hindi pagka hindi ka sumagot sa mga ganyan? Ibig sabihin niyan, pagka hindi ka sumagot, inaamin mo yung ang tawag diyan ay admission against interest. Admission by silence. No? Pagka hindi mo sinagot yung mga allegation, ibig sabihin, totoo 'yun. O kung hindi mo sinagot yung mga yung hindi mo nilabanan yung mga assertion ng kabilang panig, ibig sabihin, inaamin mo na yun talaga yun, no? So, syempre, ganyan no, nung umapila sila, panalo na. Sureball na yung panalo ni FLM dito. Pero napatunayan pa rin dito sa ruling natin, no. Ang issue dito, remember, ayan, no, isa lang yung issue. The errors may be summarized into one issue, whether or not confusion and fraud in business transaction must exist in the use of alias Francis Leo Marcos y Antonio. So, ang issue diyan, kailangan ba na may panloloko na ginawa si FLM para makasuhan siyang guilty in violation nitong Commonwealth Act 142 na to. No? Yun yung issue. Remember na hindi issue diyan kung si FLM ba ay si Norman Mangusin ba ay FLM o hindi. Ang tinatanong diyan, ginamit niya ba yung FLM na pangalan para manloko? Yun. At magiging criminally liable ba siya? At okay. So ang ruling ng korte, katulad ng sinabi natin, no? Yan. Ang ruling ng korte, sabi niya at the outset, no? Certificate of live birth of accused Norman Antonio Mangusin is given more faith and credence. So, nung tinimbang yung merits ng Francis Leo Marcos bilang birth certificate at saka yung Antonio Mangusin bilang birth certificate, mas nanaig para sa korte yung pangalan, yung birth certificate na Norman Mangusin. No, ayan, no, given more faith daw. Okay, so ano yung take-away natin dito? Bakit ko ginawa itong content ngayon samantalang binigyan na natin ng content? Sasagutin natin, no. Yung una nilang tanong dito, yung mga nagtatanong, ibig ba sabihin yan wala nang birth certificate na Francis Leo Marcos si FLM? Actually, meron pa rin. So hangga't hindi pa naka-cancel yung birth certificate niya na FLM na yon, na Francis Leo Marcos na yon, operative pa rin yon. So ang kailangan gawin ay i-cancel yan, no, mag-file ng cancellation yung OSG o kaya yung kahit sino kamag-anak nitong mga Pacifico Marcos, no. Okay, so yun isa yun sa paraan, no. Kasi ito ay ito hindi naman issue dito kung hindi naman walang prayer dito na i-cancel yung birth certificate ni FLM, no. Now, ano pang mga tinatanong diyan? Nagtatanong paano siya nakakuha ng passport, no? Paano nakakuha si FLM ng passport? Ngayon ang gamit niya wala naman siyang birth certificate na Francis Leo Marcos dati before 2021. So paano siya nakakuha ng passport?
malamang gumamit siya ng passport na peke, ay ng birth certificate na peke, tapos yun yung pinresent niya. Or baka may kakilala naman talaga siya na malakas dito sa Department of Foreign Affairs. Baka lang, I'm not saying it as categorical, no. I'm just saying it as hypothetical na baka nagkaroon siya ng passport dahil nga malakas siya doon, no. So now ano pa yung take away natin dito? Wala na to si FLM, no. Talagang yung naging yung naging pundasyon ng pagpayaman niya, yung Marcos na name, ay nanggaling sa wala. Nanggaling sa hangin. Hindi ka pwedeng maging Marcos just because you wanted to. No, hindi ka pwedeng maging Rockefeller because you wanted to. 'Di ba? Now, nakakapagtaka din na sinabi ng depensa dito na siya ay tumira sa bahay nila Pacifico Edralin Marcos simula nung siya ay 16, ng teenager, 'di ba? Simula nung teenager siya, tinatawag siyang anak ni Pacifico Marcos. Pero kahit isa na anak ni Pacifico Marcos para patotohanan yung sinasabi niyang yun ay hindi tumistigo in favor of him. Nakakapagtaka. 'Di ba? Nakakapagtaka. Yan yung mga na nakita natin, no? Nag-gloss over natin nung huli tayo Now, kung meron pa kayong mga may tatanong, no, baka meron pa akong masagot. So, ito yung mas maikli na, no. Okay. Yung sinasabi ni Baarde dati na nakita daw niya yung birth certificate ni FLM na may pirma ni Pacifico Marcos. Ano sa tingin nyo? Nagsisinungaling siya o hindi? Comment down below. At ano yung tingin nyo kay Ferdinand Baarde, no? Bilang isang YouTuber at legal expert kuno, no? So, yun lamang po, no? Please subscribe to my channel at saka please nod kayo sa sa channel ko. Suportahan niyo po natin ang mga maliliit na And by the way, magkakaroon ako ng iba pang content. Magi-start na ako magkaroon ng content ulit na hindi FLM at sana suportahan po ninyo 'yon, no? Kung meron kayong gustong hilingin na topic, no, na trending at saka kung anong masasabi ko doon, niyo lamang po, no, i-comment down below kung ano po 'yan, no? So, maraming salamat po.